Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Tirmidhi at Ibn Majah na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza kana awwalu laylatin min shahri Ramadan suffidat ash-shayatin wa maradatul jinn wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. Kapag pumasok na ang unang gabi ng buwan ng Ramadan, ay ikakadena ang mga syaitan at ang mapaggawa ng kasalanan mula sa mga engkanto mga jin, at isasarado ang mga pintuan ng impyerno at walang ibubukas na pintuan ng impyerno, at bubuksan ang mga pintuan ng paraiso at walang isasarado mula sa pintuan ng paraiso, at tatawag ang tagapagtawag, magsasabi, "O ikaw na nagnanais ng kabutihan, halika na. At ikaw na nagnanais ng kasamaan, ay bawasan mo yung paggawa mo ng kasamaan." At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang pinapalaya mula sa impyernong apoy, at yun ay sa bawat gabi ng buwan ng Ramadan. Ang aral sa hadith na nabanggit natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sa buwan ng Ramadan ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali sa atin ang paggawa ng ibadah, na kung saan sa buwan na ito ay kanyang itinali yung mga syaitan, yung mga laging bumubulong sa ating na gumawa ng kasalanan. Kaya ang natitira na lamang na paglalabanan natin para hindi tayo makagawa ng kasalanan, ang sarili nating kagustuhan o yung nafs natin. Kasi nabanggit sa Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Katotohanan, ang ating mga sarili, ito ay laging nag-uutos na gumawa ng masama. At ang pangalawa na paglalabanan natin, yung mga shayatin mula sa mga tao. Yung mga tao na nag-uutos ng kasamaan. Ito yung tao na iimbitahin ka na gumawa ng kasamaan. Kaya ang dapat mong gawin, kung alam mo yung taong yaon ay laging gumagawa ng masama at walang maidudulot sa iyo na kabutihan, maliban na lamang na maakay ka sa paggawa ng kasalanan, ay iwasan mo yung taong yaon para makapaggawa ka ng ibada, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Pangalawang kabutihan ng hadith na ito, na ipinialam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang paraiso at impyerno ay nilikha na niya sa ating kapanahunan na ito, na nararapat paniwalaan natin na ang Allah ay mayroon na siyang nilikha na paraiso para sa mga taong kanyang kalulugdan at papapasukin niya sa paraiso, at mayroon din siyang nilikha ng impyerno para sa mga taong mapagawa ng kasalanan at hindi nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa buwan na ito ay binuksan niya ang mga pintuan ng paraiso at isinarado niya ang impyerno, na ginawa niya ang Ramadan bilang daan para mapasok natin para matuntun natin ang daan patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maiwasan natin ang daan papunta sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong aral ng hadith na ito, yung mga tao na gusto nilang gumawa ng kabutihan, ito na yung oras, kasi ang gawaing mabuti sa mga oras na ito ay may malaking reward, gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun namang mapaggawa ng kasalanan, ang sinabi sa kanya ay bawasan mo muna yung paggawa mo ng kasalanan. Hindi kaagad sinabi ni Propeta na iwanan mo, kasi yung taong yaon, nahirapan siya na iwanan kaagad yung kasalanan. Kaya sinabi na bawasan mo yung paggawa mo ng kasalanan. Kasi ito ang oras
na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob ng isang alipin. Kaya kung yung mapagawa ng kasalanan na yaon, magbalik loob sa buwan ng Ramadan, ay tatanggapin ng Allah, inshallah, ang kanyang pagbabalik loob. At ito rin yung oras na ginagabayan ng Allah yung mga mapagawa ng kasalanan sa paggawa ng kabutihan. Kaya minsan makikita natin sa hindi buwan ng Ramadan, yung mga taong yaon ay hindi nagdarasal. Subalit sa buwan ng Ramadan, makikita mo na akay-akay niya yung kanyang anak papasok sa masjid dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mapaggawa ng kasalanan sa mabuting gawain. At ang panghuli at pang-apat na kabutihan ng hadith na nabanggit natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala mayroon siyang inililigtas, pinapalaya mula sa impyernong apoy sa bawat gabi ng Ramadan, na maaaring isa tayo doon sa palayain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang taong nakakapasok sa impyernong apoy, ito ay dahil sa kanyang kasalanan, na kapag pinatawad tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan, sa bawat gabi ng Ramadan na kung saan mayroon siyang pinapalaya sa impyerno, ay hindi na tayo makakapasok sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin mga kapatid na gumawa ng mabuti sa buwan na ito at umiwas tayo sa masama at magbalik loob tayo sa Allah habang mayroon pang buhay na ibinigay sa atin ng Allah. Kasi ang Allah, hanggat nandyan pa ang pinahiram niyang buhay sa iyo, ay tatanggapin niya pa ang iyong pagbabalik loob doon sa Kanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.